Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Pastor. Kamusta ka? Good morning, Ted. Good morning, Cha. Well, okay naman. Gumaganda ang mga panahon. Good morning, attorney. Pastor ito, Pastor. Okay. Good morning, Pastor. Good morning. Go ahead, Cha. Eto na, Pastor. Hindi ko na patatagalin. Sulat galing po kay Charlie, isa sa mga listeners natin na humihingi ng gabay sa'yo. Sabi niya dito, Pastor Jeff, ako po si Charlie. 42 anyos ang akin pong edad. May asawa at 2 anak. Ang hirap pong magpalaki ng mga anak lalo na at nag-aaral sila. Ang parehong anak ko ay mag-high school at kung kailan dapat ako'y nag-iipon na ng kanilang pang-college, saka naman po ako nawala ng trabaho. Isa po akong casual worker sa isang pribadong opisina sa Makati. Malaki ang lugi ng kumpanya sa pagpasok ng taon, kaya kinailangang magbawas ng empleyado. At dahil casual ang aking work status, ako ay isa sa mga naunang na-lay off. Naghahanap po ako ngayon ng trabaho. At dahil madalas ako sa bahay, updated ako sa mga balita. May pagkakataon na nanonood ako kana Manong Ted at DJ Chacha. Sa programang ito nadiskubre ko ang Anong Say Mo, Brad. Pastor, napakaingay ng mundo. Kabi-kabila ang problema na inuugnay sa korupsyon. Dito sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Napapaisip tuloy ako tuwing nakakakita ako ng mga balita na limpak-limpak na mga salapi na ninanakaw mula sa bayan. Bakit po ba nangyayari ang mga ganitong bagay? Mas ramdam ko ngayon na hindi patas ang mundo. Ang iba, walang kapararakan kung maglustay ng salapi na hindi naman nila pinaghirapan. Samantalang ako, walang trabaho at hindi alam kung anong kinabukasan ang maibibigay sa aking mga anak. Nagkaroon na po ako ng depression sa mga nangyayari. Naguguluhan ako kasi napapatanong ako kung bakit ba hinahayaan ng Diyos na mangyari itong mga ganitong bagay na maghari ang kasamaan. Ang dami-dami pong pera na winawaldas. Samantalang ako, Pastor, gipit. Bakit ba ganun ang mundo? Pastor, bakit po ba nangyayari ito? Anong say mo, Brad? Frustrated na itong si Charlie. Parang kanina lang may narinig ako, sabi niya, alam mo meron daw mga nagpapakonsulta na yata ngayon sa mga life coaches. Dahil dito sa nangyayari sa atin ngayon, meron po talaga mga nadidepress. Kagaya nitong si Charlie. Pastor Jeff, anong say mo, Brad? Alam mo, Cha, ako rin nalulungkot dahil isa sa pina-follow ko na Christian evangelist and talagang proponent ng Christianity sa Amerika, napatay ngayon, si Charlie Kirk. So talagang parang gumugulo talaga nangyayari sa Indonesia, sa Nepal, even sa France ngayon, yung Black Everything na movement. Parang yung tanong ni Kuya Charlie, bakit po ganun ang mundo? Well, unang-una, tama naman lahat po na nararamdaman nyo. Hindi madali at pag nakikita mo hindi patas yung nangyayari sa mundo. Walang masama na wala namang masama na umamin na pagod na tayo, nalilito, minsan nagdududa. Marami sa Biblia dumaan din sa ganyang tanong, Kuya Charlie, para alam mo na hindi ka nag-iisa. Even si Haring David, sabi niya sa isang salmo, bakit Panginoon yung masasama gumiginhawa? Samantalang yung mga tapat nagdurusa. So hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo. Well, saan ba nagmula to? Pag tinignan mo sa Garden of Eden pa lang po, nagsimula ito yung rebellion against God. May command ang Diyos, you are free to eat from any tree dito, Adam at Eve, pero huwag niyong gagalawin yung 2 puno na yon, yung tree of knowledge of good and evil and tree of life. Pero nagrebel sila sa kautusan ng Diyos and then sin entered the world. Kaya kung talagang kakalkali natin pinagsimulan na to, ang kasalanan po nagsimula, rebellion against God's word. Yan po ang resulta. So huwag kang mag-alala, Kuya Charlie, God's still in control naman. Siya po yung may huling say. God sees and God is just. Ang katiwalian at korupsyon po, hindi lingid niya sa mata ng Diyos. Sabi sa Galatia 6:7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Maaring sa ngayon, Kuya Charlie, parang feeling mo walang hustisya, pero ang Diyos ay tapat, darating ang kanyang katarungan. Makalusot man yung mga korap dito sa mundo na to, namatay ng mayaman, namatay ng marangya ang buhay, namatay sa kasalanan,
Okay? Meron pong impyerno naghihintay sa mga taong pinili na tumalikod sa Diyos nung habang sila nabubuhay. At Kuya Charlie, tandaan po natin, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang pera. Totoo, kailangan natin ng pera para mabuhay, pero paalala ni Jesus, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Mag-ipon kayo ng kayamanan doon sa langit. Hindi mali maghangad ng maayos na kabuhayan, pero ang tunay na seguridad po ay nasa Diyos. Konting application lang po. Unang-una po, maglaan tayo ng oras araw-araw sa panalangin. Kahit 10 minuto, minimum, magdasal tayo sa Diyos. Pangalawa, ilista natin yung maliliit na pagpapala natin. Have a heart of gratitude. Halimbawa, may pagkain sa mesa para sa pamilya, magpasalamat lang tayo dyan. Yung small act of gratefulness, makakatulong ito laban sa depression pagka tayo po ay nagpapasalamat. At pangatlo, iwasan siguro nating mag-consume muna po, Kuya, na maraming social media. Minsan kasi dami ring fake news nagkakalat sa social media. So iwasan muna po natin siguro para hindi tayo lalo ma-depress kung yan ang source natin. At maghanap po tayo ng suporta sa church community. Kaya po, again, Kuya, meron lang mo akong sasabihin sa inyo. Every time tatalikuran natin ang kautusan ng Diyos. Since October 5, 2020, nagsimula na ako dito, puro kautusan ng Diyos. Maglilimang taon na ako sa October dito sa programa na to. Lagi pong kinakampanya ko rito, sundin natin ang mga kautusan ng Diyos. Pag yan ay ating tinalikuran, puro pagsisisi lang ang ending natin. Kaya, again, sa tingin natin, para wala nangyayari, ang Diyos po is always in control. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Galatia 6:7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan, kung anong tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Lord, maraming salamat po dahil ang mga pangyayaring ito sa bansa namin, parang tila bagang wala na talagang pagbabago. Parang wala na kami, Lord, nauubusan na, Lord, kami ng pasensya. Nauubusan na rin, Lord, kami ng pag-asa. Pero Lord, alam ko ikaw ay buhay, ikaw ay nakikinig sa aming mga dasal, at nawa, Panginoon, ang hustisya mo ay dumating na dito sa mga taong dapat, Lord, magbayad. At wag naman sanang magdaan ng violence, katulad ng mga nangyari sa ibang bansa, but Lord, yung iyong peace that transcends all understanding, mapa sa aming mga Pilipino. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat muli sa araw na ito, Lord. Sa aming pakikinig kay Brad Jeff, we pray continuously para po sa inyong pag-alaga sa Kanya at sa Kanya pong pagpapatuloy sa Kanyang pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat muli, Brad, sa iyong gabay at patnubay sa aming mga tagapakinig at sa ating pong mga suki at sa amin pong lahat dine na nag-aabang din po gaya ni Kuya Al Mendoza, ni Manong Tuts at maging ni Jairus Bondok at ni June Losada. Salamat na marami, Brad. We'll see you again tomorrow. Yes. Mga kababayan, wag mo lang ho tayo mawala ng pag-asa. Si Ted at si Cha, bahala po sila dito po sa nangyayari sa mundo, yung temporal na aspeto at yung physical na aspeto ng pag-asa. Kaya patuloy na lumalaban niyang mag-partner na yan dito po sa nangyayari dito sa lupa. Ako naman po ay yung eternal perspective at spiritual, the unseen realm, kumbaga. Kaya ang ganda po ng programa na to, kumpleto patatas. May temporal, may eternal. May physical, may spiritual. Ed? Salamat muli na marami, Brad, dahil nga sa hindi maitatanggi, no? Itong mga pangyayaring ito. Nagkakanya-kanya ho tayo ng kaisipan ho dito at yung iba ho ay nagkakaroon ng frustration. Lalo na ho yung mga naghihirap sa mga panahong ito. Opo, marami ang iba kung ano na ho iniisip. At yan nga po ang naging tugon at gabay ni Brad Jeff sa kanyang aral today. Yan pong ating katanungan para po sa ating What's on Your Mind question tomorrow. Brad, salamat na marami. Maraming salamat, Brad Ted. Si Boss Ruel Reyes ng Airong, buong kumpanya nanonood. Pauline Reyes, Hershey Enahe, Princess Lim, Vanessa Adriano, thank you so much for everyday tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo.